Let review new curriculum for Filipino major, Part 3C, 50 actual let questions with rationale. This is JM Pedagogical Blog Review. Direction: you may get your note to answer and to record your score. There's a timer for each question. You are free to pause the video if the given time is limited for you. Do not hesitate to finish this video, for you are the next licensed professional teacher. Okay, let's get started. Morpolohiya. Ito ang sangay ng lingguistika na tumatalakay sa istruktura ng mga salita, kabilang ang pagbuo ng mga salita mula sa mga morpema at kung paano ito nauugnay sa iba pang salita sa isang wika. Simile. Ito ay paghahambing na gumagamit ng mga salitang parang, tulad ng, o gaya ng. Sa pahayag, ginamit ang para upang ihambing ang mga tao sa maamong kordero. Pampanitikan. Ito ang pinakamataas na antas ng wika. Karaniwang ginagamit sa malikhaing pagsulat, panitikan, at masining na pagpapahayag. Naglalaman ito ng tayutay, talinghaga, at matatalinghagang pananalita. Pagpapatibay, reinforcement. Ayon sa prinsipyo ng behaviorism, partikular sa teorya ni B.F. Skinner, ang reinforcement ay isang mahalagang simulain kung saan ang positibong tugon, gaya ng papuri o gantimpala, ay nagpapalakas sa posibilidad ng pag-uulit ng tamang kilos o sagot. Karagatan. Isang tulang patnigan na hango sa alamat ng dalagang naghulog ng singsing sa dagat. Ginagamit ito bilang paligsahan sa pagtula, kung saan ang mga binata ay nagpapaligsahan sa husay ng pagtugon upang mahanap ang singsing at mapasagot ang dalaga. Timeline. Ang timeline ay isang grapikong representasyon ng mga mahahalagang pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon. Mainam ito sa pagtuturo ng kasaysayan, proseso o anumang araling nangangailangan ng kronolohikal na pag-unawa. Onomatopoeia. Ito ay tayutay kung saan ang salita ay nililikha batay sa tunog na kaugnay ng bagay o kilos, halimbawa, lagitik, tiktilaok, kalabog, ginagaya ng salita ang aktual na tunog. Kaisahan.
Tumutukoy ito sa katangian ng talata kung saan ang lahat ng pangungusap ay umiikot sa isang pangunahing ideya o paksa. Ang paksang pangungusap ang nagsisilbing gabay upang mapanatili ang pagkakaugnay ng mga ideya. Si kaangkupan. Ito ang pinakapangunahing pamantayan sa paghahanda ng kagamitang pangmedia. Dapat itong akma sa layunin ng aralin, sa antas ng mag-aaral at sa konteksto ng pagtuturo. Ang isang kagamitan ay maaaring teknikal na maayos at maganda ang disenyo, ngunit kung hindi ito angkop sa nilalaman o sa kakayahan ng mag-aaral, hindi ito magiging epektibo. B. Hinilawod. Ito ay isang epikong bayan ng mga sulod sa Panay. Isinasalaysay nito ang buhay, pakikipagsapalaran at pag-iibigan ng mga bathala tulad ni Labaw Donggon, Humadapnon at Dumalapdap. Isa ito sa pinakamahabang epiko sa Pilipinas at sumasalamin sa mitolohiya ng mga taga-Iloilo, Antique at Aklan. A. Kleining. Ito ay isang estratehiya sa pagtuturo ng wika kung saan inaayos ang mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugan. Halimbawa, inis, asar, galit, puot. Ginagamit ito upang maipakita ang graduasyon ng damdamin o ideya. C. Kasipagan. Binibigyang diin ng saknong ang kahalagahan ng paggawa, pagsisikap at pagtitiyaga upang maiwasan ang kahirapan, pagsasalat. Ang linyang magbanat ng buto at magpakatatag ay malinaw na tumutukoy sa kasipagan bilang susi sa tagumpay. B. Anapor. Ito ay cohesive device kung saan ang panghalip, siya, ay tumutukoy sa isang naunang binanggit na pangalan o ideya. Sa pangungusap, ang siya ay paulit-ulit na ginagamit upang tumukoy sa parehong tao na hindi na muling pinangalanan. DVD o kopya sa laptop. Ito ang pinakaangkop na kagamitan kung ang layunin ay ipakita ang aktwal na halimbawa ng telenobela. Maaaring gamitin ito upang mag-play ng video clips sa klase gamit ang projector o TV na nagbibigay ng mas malinaw at makatotohanang konteksto sa aralin. B8. Ang alpabetong Filipino ay may 8 o 8 hiram na titik na hindi orihinal sa baybayin o katutubong alpabeto ng Pilipinas, ngunit isinama upang matugunan ang pangangailangan sa pagsulat ng mga salitang hiram, banyaga at teknikal, mga hiram na titik.
de El Verdadero Decalogo. Isinulat ni Apolinario Mabini noong 1898, ang El Verdadero Decalogo o ang Tunay na 10 Utos ay isang dokumentong naglalayong palaganapin ang nasyonalismong Pilipino sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng moralidad, pagmamahal sa bayan at makabayang pamumuhay. Isa itong gabay para sa mamamayan sa pagtatag ng isang malaya at makatarungang lipunan. B ng mabilis. Ginamit ng wasto ang nang bilang pang-abay na pamaraan. Tumutugma ito sa ideya ng pagkakarating agad dahil ang mabilis na paglalakad ay nagpapahiwatig ng mas maagang pagdating. P. Paglalahad, pagtalakay sa paksa, pagkakasunod-sunod ng diwa, linaw ng pagpahayag, kahusayan sa pagsasaulo. Saklaw nito ang pagtalakay sa paksa, lohikal na pagkakasunod-sunod ng ideya, linaw ng pagpapahayag at kahusayan sa pagsasaulo. Ito ang pinakapuso ng talumpati, ang mensaheng nais iparating. C. Diosdado Macapagal. Si Pangulong Diosdado Macapagal ang nag-utos na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa wikang Filipino sa pamamagitan ng Kautosang Tagapagpaganap bilang 6 noong Disyembre 19, 1963. Lalawiganin. Ang daghang salamat ay salitang Cebuano, isang wikang ginagamit sa mga lalawigan sa Visayas at Mindanao. Ito ay halimbawa ng lalawiganin o mga salitang ginagamit sa partikular na rehiyon o lalawigan sa Pilipinas. D. Archaic. Ito ay mga salitang lipas na sa gamit, malalalim, at karaniwang hindi na ginagamit sa kasalukuyang panahon. Sa Noli Me Tangere, maraming salitang archaic ang ginamit ni Rizal upang ipakita ang lalim ng wika noong panahon ng kolonyalismo, gaya ng alpa, panibugho, marilag, at iba pa. Di pagsisikap at pagtitiyaga. Ang saknong ay malinaw na nagpapahayag ng kahalagahan ng paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Ngunit higit sa lahat, binibigyang diin nito na kung may pagsisikap at pagtitiyaga, ang tao ay hindi mapapahamak o mananalanta. Ibig sabihin, ang tagumpay at kabutihan ay bunga ng masikap at matiyagang paggawa. B. Pagsusuring panglingwistika.
Ito ay pagsusuri na nakatuon sa anyo at estruktura ng wika sa akda, kabilang ang gamit ng salita, morpolohiya, pagbuo ng salita, ponolohiya, tunog, at syntax, kayarian ng pangungusap. Layunin nitong suriin kung paano ginagamit ang wika upang makabuo ng kahulugan. B. Nilalaman at istruktura. Ang Filipino bilang wikang pambansa ay nakabatay sa Tagalog sa mga aspeto ng bokabularyo, gramatika at syntax. Ibig sabihin, ang mga salitang ginagamit, ang ayos ng pangungusap at ang mga tuntunin sa wika ay halos kapareho ng Tagalog. Digrapo. Ang digrapo ay dalawang magkasunod na katinig na bumubuo ng isang tunog. Sa mga salitang tsokolate, shampoo at shooting, may mga digrapo tulad ng ke sa tsokolate, shish sa shampoo at shooting. Ang mga ito ay halimbawa ng digrapo dahil ang dalawang titik ay bumibigkas bilang iisang tunog. Di pandiwa. Ito ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o pangyayari. Halimbawa, tumakbo, kumain, nangyari. Si diptongo. Ang mga salitang banghay, araw, giliw, apoy ay naglalaman ng diptonggo, isang uri ng ponemang segmental. Ang diptonggo ay ang kombinasyon ng isang patinig, a, e, i, o, u, at isang malapatinig, ww, is, sa loob ng isang pantig. Siguro. Ang akdang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza Matute ay isang halimbawa ng pampanitikang akda na may biographical na konteksto dahil ang pangunahing tauhan na si Mabuti ay isang guro, katulad ng may akda mismo. Si Matute ay isang batikang guro sa panitikan at naging propesor sa Philippine Normal College, ngayon ay PNU. B. Ang katutubong kagandahan ng ating wika ay di dapat lapastanganin. Ang pananaw ng isang modernong lingguista ay nakatuon sa pag-unawa sa wika bilang buhay, nagbabago, at ginagamit sa konteksto ng lipunan. Hindi ito nakasentro sa romantisismo o sentimentalismo ng wika, kundi sa pag-aaral ng istruktura, gamit, at ebolusyon nito. B. Aurelio Tolentino. Ang kahapon, ingayon at bukas ay isang makabayang jula na asinulat, ni Aurelio Tolentino nung panahon in pananakop in mga Amerikano. Isa itong pampalitikang pagtatanghal na nagpapahayag in pagtutol sa kolonyalismo at pagsusulong in kalayan in Pilipinas.
B. Graphic organizer. Ito ang pangkalahatang tawag sa mga biswal na representasyon ng impormasyon na gumagamit ng hulwaran o disenyo upang ayusin ang mahahalagang aspeto ng isang paksa o konsepto. Talastasan, ito ang proseso ng komunikasyon o pakikipag-ugnayan gamit ang mga sagisag pangwika, salita, kilos, simbolo, upang maipahayag ng wasto at epektibo ang mensahe. Di daloy ng kamalayan. Isang estilo ng pagsasalaysay kung saan ipinapakita ang takbo ng isipan, damdamin at saloobin ng tauhan. Karaniwang ginagamit ito sa simula ng kwento upang ilarawan ang panloob na mundo ng nagsasalaysay. B. Panlabi. Binibigkas gamit ang mga labi. Ang P to B at M ay mga panlabing ponema dahil ang mga ito ay nililikha sa pamamagitan ng paggalaw o pagdikit ng mga labi. B. Hermogenes Ilagan. Siya ang may akda ng Dalagang Bukid, isang tanyag na sarsuela na unang itinanghal noong 1917 at isinapelikula noong 1919. Kilala rin siya bilang ama ng sarsuelang Tagalog. Ang mga simbolo ng elementong kimikal ay universal at hindi isinasalin sa anumang wika maging sa Filipino. A. Syntax. Ito ang sangay ng lingwistika na tumatalakay sa tamang pagsasaayos o estruktura ng mga salita upang makabuo ng pangungusap na may buong diwa. Tinatawag din itong syntax sa Ingles. C. Ang maikling kwento ay pinaikling nobela. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may iisang kakintalan at mas maikli ang banghay kumpara sa nobela. Maaari itong ituring na pinaikling anyo ng nobela dahil sa limitadong haba at saklaw ng salaysay. P. Pangalan at panghalip. Ito ang mga bahagi ng pananalitang nominal dahil tumatawag o tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Sa gramatika, ang nominal group ay binubuo ng pangalan, noun, at panghalip, pronoun.
de Pastoral. Isang uri ng tulang liriko na nagpapahayag ng damdamin o saloobin kaugnay ng buhay sa bukid, kalikasan o payak na pamumuhay. Layunin nitong ipakita ang kagandahan ng rural na pamumuhay sa masining na paraan. B. Technique. Ang teknik ay tumutukoy sa mga tiyak na pagsasanay, gawain o hakbang na ginagamit sa loob ng classroom upang maisakatuparan ang mga layunin ng isang aralin. Ito ang pinakakongkreto sa mga elemento ng pagtuturo. Madalas itong nakikita sa aktwal na implementasyon ng aralin. Panghalip. Sa pangungusap na ang bawat isa ay papasa sa let, ang salitang isa ay tumutukoy sa tao ngunit hindi binanggit ang tiyak na ngalan. Ginamit ito bilang panghalip panaklaw na tumutukoy sa bawat individual sa grupo. B. Basilio. Si Basilio ay isang bata sa Noli Me Tangere na naging binatang mag-aaral ng medisina sa El Filibusterismo. Dito makikita ang metamorphosis o pag-unlad ng kanyang karakter mula sa inosenteng bata tungo sa isang edukadong kabataan na nakikibaka sa katiwalian ng lipunan. D. Diona. Isang tradisyonal na awit sa kasalan, ginagamit sa mga seremonya ng pag-iisang dibdib noong panahon ng katutubo. Karaniwang nagpapahayag ng pagbati, payo o pag-asa para sa bagong mag-asawa. Si Jesus Balmori. Si Jesus Balmori ay isang kilalang manunulat sa wikang Kastila na gumamit ng sagisag panulat na batikuling. Dahil sa kanyang mahuhusay na kontribusyon sa panitikan, siya ay nahirang bilang Makatang Laureado, isang prestigyosong pagkilala sa larangan ng tula sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. B. Habing semantika. Ito ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga salita batay sa kahulugan at karaniwang inilalarawan sa pamamagitan ng biswal na representasyon gaya ng semantic maps o word webs. Ginagamit ito upang ipakita ang relasyon ng mga konsepto sa isang paksa. D. Pupu. Teoryang nagsasabing ang wika ay nagmula sa masidhing damdamin ng tao, gaya ng pagbulalas ng sakit, tuwa, galit o lungkot, halos, aray, hay, naku.
hinggil sa pananakit na sinapit ng mga kababaihan sa kamay ng kanilang asawa. Ang pamagat na tumatanggap ako ng mga bulaklak sa araw na ito ay mapanlinlang at tila romantiko, ngunit sa katotohanan ay nagpapahiwatig ng karahasang domestiko kung saan ang mga bulaklak ay regalo ng asawa matapos ang pananakit. B. Nakakaaliw sa kanila. Ito ang tamang sagot sapagkat ang maikling kwentong pambata ay likas na nakakaaliw, kawili-wili at nagbibigay aral sa mga bata. Layunin nitong makakuha ng interes at imahinasyon ng mga mambabasa habang nagtuturo ng mabuting asal. CQ. Ang Q ay hiram na titik na isa sa mga dagdag na titik sa modernong Filipino alphabet, 28 letters. Ginagamit sa mga hiram na salita tulad ng quince, quality, Qatar. How many correct answers did you get in this review? You may share it on the comment box. I hope you got a passing score and you learn as well. Good luck Let Passers and Top Notcher, claim it. Congratulations to the March 2025 Let Passer. Congratulations teachers on passing the board exams. Your hard work and dedication have paid off. This achievement is just the beginning of a bright future ahead. Wishing you continued success in all your endeavors. The next video will appear on screen. Click it to watch, or you may choose the playlist for more related videos.